Kung si Duterte ay may sikreto para iligtas kayo, si Marcos Jr. ay sikretong pakikipagsabwatan ng hayop na yan at ng kanyang asawang buwaka ng Genemes sa mga sindikato, sa mga pulboronic. Sino ang mga nagbuwis ng buhay during panahon ni Pangulong Duterte? Hindi mamamayang Pilipino, hindi kayo na mga ordinaryo, mga working class, mga nagtitinda sa palengke, yung mga nandun sa paligid ng EDGA, sa paligid ng pinag-aawayang katubigan. Hindi kayo ang nagdurusa, hindi nagbuwis ng buhay ang inyong mga anak, mga pamilya because of that gentleman's agreement na ginawa ni Duterte. Alright? So sa halip, ang tinutukan ni Duterte, ang pinakapunot dulo at ugat ng kahirapan ng Pilipinas at pagkabuang ng ating mga anak, ng inyong mga kapatid, ng inyong mga kamag-anak dahil sa epekto ng paborito ni Marcos Jr. na pulburon. Okay? Kaya mataas ang datos ng mga nabawi ang buhay ng mga bangag katulad ni Kuting at mga manufacturer kasi yan ang tinutukan ni Duterte. See? Then, nung umupo si Marcos Jr., pinagmamalaki nila, ulitin natin, na ang number of casualties, if you compare during the almost 2 years ng panunungkulan ni Kuting at ni Duterte, ay bumagsak daw ng 95% na bilang ng mga nangamatay na sangkot sa pulboronic. Sabi ko nga doon sa nakaraang vlog, natural babagsak ang bilang. Talagang mataas ng panahon ni Duterte kasi tinugis nila yung mga pulboronic. And also, sa panahon ni Kuting, sinama nila sa kanilang mga state visit kasi they're part of pulboronic manufacturing plant, exporting, importing of pulburon. Balik tayo dito sa gentleman's agreement. Alright? Imbes na nakipagbang-bang-bang ang Duterte administration, okay, minake sure niya na ang Pilipinas during his term ay walang gerang magaganap sa kahit anong bansa. Kaya minabuti niya na makipagkasundo. Kasi hindi naman pwede na magmatigas tayo. Na-explain ko na nga kanina na pareho tayong may claim. Parehong mainit ang ulo. So the ultimate solution is not to bang-bang-bang, then makipagkasundo. Kaya nga agreemento eh. 'Di ba? Gentleman, usapang lalaki sa lalaki, parang ganon. Ngayon, itong si Kuting na hinayupak na ito na paulit-ulit niyang binudol tayo during the campaign na hindi siya mag-aayon sa Amerika, sa bayan ko rin dito, kasi it's gonna be like a disaster or sabi niya, it's gonna be like a disaster pag umayon daw siya at nagpanig siya sa Amerika at, magpanig siya sa Amerika, hindi siya magiging neutral, so may papanigan siya. And sinabi niya, tandang-tandaan niyo pa na dapat nasa gitna lang tayo. Remember that? Na pareho ang China at Amerika pag bumahing ay mabubura tayo sa mapa. Pero bakit nag-iba na? So alam nyo na, kasi vested interest. Kasi maari, sabi ng mga nababasa ko dyan, na ang kanilang mga frozen assets, ang kanilang mga nakaw na yaman ay isa sa mga kasunduan para isoli sa kanila. Remember yung mga, balikan natin ulit yung interview ni Imelda Marcos na pinagyayabang niya yung mga papeles, mga properties daw nila, mga bill of lading from all over the world, na sinasabi ni Imelda na these documents will solve the problem of the Philippines and even the world, makapagbayad ng utang. Isa tayo sa nag-hope na kapag naupo si putang ng bangag, ay isosoli nila yung pera ng utang nila, isoli sa pera ng bayan, pero walang kabusugan ang mga hinayupak. Sabi ko, kahit cool ako, Huwebes Santo, hindi ko mapigil ang kadyotahan ng gobyernong ito. So sa halip na si Pangulong Duterte, Pangulong Duterte ay nagkaroon ng gentleman's agreement to make sure na kayo ay ligtas during his term. Si Kuting naman ay nagkaroon ng agreemento sa pagtatraidor sa inyo. Dahil ang inuna niya
Kung si Duterte ay may sikreto para iligtas kayo, si Marcos Jr. ay sikreto pero open naman na sa inyo lahat, sikretong pakikipagsabwatan ng hayop na yan at ng kanyang asawang buwaka ng Genemes sa mga sindikato, sa mga pulboronic. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, na huwag kayo basta-basta nagpapaniwala sa mga jutang ng media at sa mga kongresistang walang alam kung di nakawin ang pera ng bayan. Makinig kayo dito sa amin, sa akin, dahil itatama natin ang kahayupan na pinaggagawa nila sa inyo. Bakit? Anong gusto nyo? Gentleman's agreement ni Duterte para iligtas kayo sa giyera o itong agreement ni Marcos Jr., ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas, dito sa buwaka ng inang nahulihan ng tunitunladang polboron na yan at sinasama pa nila sa kanilang state visit na yan si Mark Anthony Halosos na imbis na makulong dahil non-bailable yan, pinalaya at yan ay what? Gwardyado pa ng PSG at pera ng bayan ang ginagastos. Mamili ka. Gentleman's agreement ni Duterte para hindi kayo mabang-bang-bang? O yan ang sikretong bunal ng hayop na gobyernong ito para palubugin, para sirain ang mga kinabukasan ng inyong mga anak. Ito, secret na gentleman's agreement ni Duterte o itong sikreto na pag-appoint sa smuggler na ayaw pansinin ng Kongreso at Senado, mga hinayupak na mga hegemonyo. Ito. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Sinikreto sa inyo yan. Bayan, sinikreto sa inyo yan. In a point, that was July of 2023, yung video na yan. July of 2023. January, ulitin natin. Ito, pinatawag yan sa Congress yung hinayupak na yan para magpaliwanag sa kanyang involvement sa mga tuni-tuniladang smuggling at lahat ng smuggling business ay hindi nga sumipot sa halip in-appoint ni Kuting. Yan ang secret deal ni Marcos Jr. sa mga sindikatong kasabot niya. Ulitin natin para sa mga bagong pasok, malaman ninyong pinagngangawa ko dito. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators, allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma. Okay, nakita nyo? Ito kasama ng hinayupak na smuggler na kidnapper pa ni Lisa Tanas. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Anong gusto nyo? Kaya huwag kayo nagpapaniwala sa mga mga mainstream media na ito na sinasalsalang balita na ang gentleman's agreement ay pagtatraidor sa bayan. Kahit i-google nyo mga palangga. Mag-google kayo ng time ninyo, Google kayo. Basahin ninyo ang ibig sabihin ng gentleman's agreement at ginagawa yan, hindi na ng Pilipinas at ng China, even ibang mga bansa para ma-settle ang dispute temporarily para hindi gumagdanak ang mga pula-pula ninyo. Hayop na itong pinagluloko kayo mga palangga.